Hi mga ka-farm, maganda ang pinakita ni Miss Market last Friday. Mag-breakout na kaya siya sa kanyang Darvas box at gumawa ng bagong higher high? May 4 na malakas na nag-breakout sa ating top 5 picks last Friday. At may significant movement ang ating 22K open port. Check natin sila sa video na ito kasama ang ating top 5 picks for Monday. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals, Darvas box breakout. Darvas box breakout. RSI is greater than 70. Above average volume on breakout, tsaka AOTS. Stock screening, meron tayong ginawang video dyan. Ito yung itsura nya. Pakihanap na lang po dun sa ating tutorial playlist. Breakouts. Noong Friday, ito, ang mga nag-breakout sa ating top 5 picks. Si PA, BC, IS, tsaka si Sun. Check natin si PA. So guys, tingnan muna natin sa PSEI. Tingnan natin kung tapos na yung kanyang dip or yung kanyang konso. Ginawa niya din dito ito. Makaulitin niya. Dalawang candle na green na tayo. So, tingnan natin kung ilang percent yung tinaas niya. So dito gumawa siya ng bagong higher high. So baka gumawa uli siya ng bagong higher high dito. Check natin. 4%, baka hanggang dito sa 73. Tingnan natin kung makakayanan niya na itong 73 next week. Or 74 pa pala kung 4%. Okay, tingnan natin si PA. So si PA, gap up siya nung open nung Friday. Sabi natin, bibili tayo 1.42. Dahil gap up siya, hindi ka makakabili dyan. Ang best na mabibili mo dito is 1.45. So, tumaas pa siya. Natamaan tong ating TP. So, nag-TP na ako dito. 1.53. Sell half. Makikita natin doon sa ating open port kung ano na nangyari doon sa pako doon. Ang closing niya is 1.65. Cut loss natin 1.38. So adjust na natin to. Kasi mataas yung tinaas ni PA. Kanyang current price is 1.65. So yun yung reference natin. Paggawa ng stop. Ang stop niya 1.60. So, kung ma-stop ka dito, medyo malaki-laki pa yung kita mo. Is 1.60. So, yan guys. Good lucky pa. Saka congrats sa mga kumita dito. Next natin. Si BC. So, si BC yung pinakamalit na tinaas nung last Friday. Pero gusto ko itong chart ni BC kasi medyo mahaba yung consolidation niya dito. Tapos nag-breakout siya. Tinamaan niya yung TP area natin. Sana nakabenta kayo dyan. Yung plano natin kay BC, buy after breakout 3.39. Kasi ang ating TP 3.67. Pwede tayong mag-sell up dito. Tapos nung bumalik siya, pwede ka na mag-sell ng buo. Tapos ang ating ilang percent ba si BC? 5%.
So, adjust natin yung stop natin kay BC. Current price niya is 3.55. BC 3.55. So, 3.44 ang ating stop. Above lang ng Darius box niya. Practice nyo palagi guys maglagay ng stop para ma-protect nyo yung inyong capital. Ang stop natin dito is 3.44. Same din to ng paglalagay mo ng cut loss. Para pag kunyari, nagkabuusan or bumaba yung price niya, meron ka reference kung saan ka magbebenta. And then, respetuhin nyo yung mga levels natin. Kunyari, naglagay ka na stop dito, dapat huwag ka na magdalawang isip kung magbebenta ka. So, ito yung stop ko. Kung iba yung stop nyo or yung reference nyo sa stop, susundin nyo siya. Ganun din sa TP natin. Kung naglagay ka ng TP, kailangan i-respect mo yung TP na nilagay mo at magbebenta ka doon. Okay? Yan si BC. Next natin, si IS. Si IS, malakas din tong breakout nito. So, open niya, gap up din. So, hindi ka makakabili dun sa ating buy area. So, pinakamababa mo ditong mabibili, 0.1460. So, gap up siya. So, hindi pa niya tamaan yung ating TP area. Kung hindi ka pa nakabenta, okay lang. Baka magtuloy ito bukas. Ang ganda ng volume niya. Tapos RSI niya nasa parabolic level na din pala. Adjust lang natin yung stop natin kay IS. Ang current price niya 0.1660. IS 0.1660. 0.1660. So, ang stop natin kay IS 0.1610. Round up na lang natin. 0.1610. So, medyo mataas pa din. Stop. Okay, yan si IS. Tingnan natin kung may continuation itong bukas kung ma-reach nyo yung ating TP. Next, si Sun. Ito si Sun, nakabili ko dito. Tingnan natin mamaya sa aking open port. So, maganda din yung breakout ni Sun. Laki ng volume. RSI, nasa parabolic level na. Hindi niya hit yung ating TP. Pero tingnan natin kung ma-hit niya bukas kasi laki ng volume nito. So, ito makakabili ka pagka breakout, 1.89. Cut loss natin, i-adjust na natin. So, current price niya, 2.09. 2.09. Stop natin dito, 2.03. Okay, yan yung ating stop kay Sun. 2.03. So, ayan yung ating mga stocks na nag-breakout last Friday. Sana lahat tayo kumita, lahat ng nanonood nito. And kung di man tayo kumita ng Friday, sana kumita tayo bukas. Okay, next natin. Ang ating top 5 picks for Monday, January 11. Apo, FPH, BPI, Ion, at ABA. Check natin si Apo.
Si Apo, malakas yung galaw niya. Kaso nga lang, bumalik siya dun sa kanyang breakout level. So, lagyan natin ng plan. Gawa tayo ng box. Breakout level niya. $0.86. Bili tayo after niya mag-breakout. $87. So, gawin na natin TP itong taas niya. Itong pick na to. Tingnan nga natin kung ano na si. So, yun yung 52 weeks high niya, yung 1.07. Possible gain natin 24%. Possible TP natin itong 52 weeks high niya 1.07. Cut-loss natin kay Apo. Check natin sa ating trade plan calculator. $0.84. Cut loss 4%. Guys, ito yung significant na nag-take profit kayo. Kasi dito, kung hindi kayo nag-take profit, so meron ka dapat reference dito eh. Hanap tayo reference. Nangyari dito sa pick na to. Check natin itong pick ng candles na to. So ito, dalawang candles na pick. Tapos may mga candles pa dun sa kaliwa. Kung diyan ka nag-TP, ilang percent na din yung gain mo dyan. So around 16%. So kita ka ng 16%, di ba? Kung nag-TP ka dyan. Kasi hindi naman natin alam kung yung stock eh dire-diretso yung tataas or kagaya nito nag-pullback ng malaki. So secure nyo na yung gain nyo kahit 50% lang. Tapos nung bumalik uli, lagay ka na stop 4%. So dito pwede ka na magbenta. Natitira mo kalahati yung gain, so 19% pa. Ito yung importance ng TP. Nakaka-secure ka ng gain. Tsaka stop din. Ito. Masisecure mo yung gain mo. Okay guys, yan si Apo. Ayan yung plan natin. Tingnan natin yung kanyang volume. Tingin ko tataas pa naman to kasi kita nyo yung volume niya. Ang ganda. RSI niya nasa 69. So pagka-breakout nito, lampas ng 70 yung RSI natin. So pasok na siya sa ating criteria. Dapat lang may volume siya uli. Okay. Yan si Apo. Next natin si FPH. Gawa natin ng box si FPH. So, kita nyo yung price niya, malapit na sa ating breakout level. Breakout level natin dito, 80. Bili tayo after niya mag-breakout. 80.05. Check tayo ng TP area nito guys. Kuhain na natin tong pick ng candle na to. So may tinamaan din naman siya dito, tsaka dito. So mukhang legit na yan. Possible TP natin 7%. Possible TP 8%.
86 sabihin na natin. Round up na natin. Sa ating cut loss, bili tayo 80.05. 80.05. 77.55. % cut loss. Okay. Volume niya ng Friday, above average. RSI niya nasa 66.9. So, hindi aabot ng above 70 yung RSI niya. Kaya, small allocation lang ilalagay natin kay FPH pag nag-breakout. Next natin, BPI. So, ito pala si FPH. 52 weeks high na din siya. So, maganda din yung chart nito. Check natin si BPI. BPI malapit na din sa 52 weeks high niya. So, ito yung breakout level natin kay BPI. So, ito pala yung box. Tapos ito yung breakout level. 89. Bilit tayo after niya mag-breakout. 89.05. Possible TP natin. So, take note natin tong kanyang 52 weeks high na 92. Tapos, possible TP natin dito. Kuhain natin dito sa peak ng candles. Possible gain. So, ilang percent na lang yung 52 weeks high niya? 3% na lang. Possible gain. 6.73. Check nyo lang yung appetite nyo sa gain. Kung pwede sa inyo to si BPI. So, 95. Possible TP. Cut loss natin, 89.05 yung ating entry. $89.05 BPI. So, 86.30. 86.30. % cut loss. Yung volume niya ng Friday, above average. RSI niya nasa 64. Tingnan natin kung mamimit ni BPI yung criteria natin bukas. Next natin si Ion. So, yung price ni Ion, malapit na siya sa breakout level. Gawa natin ang box. Malalim yung retrace ni Ion or yung dip ni Ion. Breakout level natin 1.43, bibili tayo 1.44 after niya mag-breakout. Possible TP natin. Siguro kuhain na natin tong, so nauntog siya dyan. Meron din siyang resistance dito. So nirespect niya tong resistance na yan. Possible gain.
11%. Possible TP, 1.59. Cut loss natin kay Ion. So, entry natin 1.44. Ion. So, ang cut loss natin 1.40. Yung current price niya. Yung volume niya nung Friday, below average. RSI niya nasa 64. So, check natin si Ion bukas. Next natin si ABA. So, yung price ni ABA, nasa breakout level na din yata. Burahin na muna natin si ABA. Gawa natin ang box. Breakout level niya 0.75. Bibili tayo after niya mag-breakout 0.76. Possible TP natin kay ABA. So ito, yung malaking gap. Check natin muna tong level na to. So, gap siya dyan. Tapos dito, itong ilalim ng candle niya. Possible gain natin 9%. So, ito yung initial TP natin 0.82. Tapos yung cut loss natin, so buy tayo 0.76. 0.76. ABA 0.74. I-round up na lang natin. %, cut loss 0.74. Tapos nung Friday, ayan, malaki yung volume niya. Mukhang may continuation pa to bukas. RSI niya nasa 63. So kung hindi aabot ng 70 yung RSI niya or mag-a-above 70 after niya mag-breakout, konting allocation lang ilalagay natin kay ABA. Okay. Guys, yan yung ating top 5 picks para bukas, January 11. Questions and requests. Guys, isa lang muna ang accommodate natin na request kasi medyo mahaba na yung video. Hello sir, ask ko lang if safe pa po ba pumasok sa PA and MM. Check natin yung chart ni PA. Guys, pag ganito, tumataas yung stock, tanungin nyo yung sarili nyo kung ba't kayo papasok. Diba? Meron ba kayong plan? Ano ba yung plan natin? Or ano ba yung bias nyo? Ito kasi si PA, tingin ko dito tataas pa. Tataas pa siya, kaso nga lang, papasukin ko ba kung ganyan na yung price? Tingin ko hindi. So ako lang yung guys kasi wala na akong plan dito eh. Wala akong point of entry. Kasi ang point of entry ko, 'di ba? Breakout sa Darvas box. So ang magiging plan ko dito, kung sakasakali dito na sa kanyang, di ko alam kung all time high ito guys. Check natin. So, parang all time high niya na 'yon. Ay, hindi pa. Ito.
So, multi-year high yata. Huling na ano niya, 1997 pa. So, medyo matagal na. Multi-year high yan. So, yan yung aking plan. Magiging plan dito. So, tanong nyo kung ba't kayo papasok. Napupomo ba kayo or meron kayong plan dito? So, ako kung ang magiging plan ko dito, ayan. Yan ang pasok ko dyan. 1.77 pang nag-breakout yan. Kasi itong mataas na siya eh. Mataas yung tinaas niya dun sa ating breakout level. Ilang percent nga yan? So, 17%, diba? Medyo mataas-taas siya. So, kung ako, maghihintay ako dito ng consolidation. Kung ito yung magiging breakout level niya ulit, itong taas na ito, yung current price niya, tsaka na lang ako bibili pag nag-breakout ulit siya dyan, kung nag-consolidate na siya. Or kung dedire-diretso siya, ang aking magiging significant area, ito, 1.77. Kung magbe-break siya dyan, yan, baka bumili ko. Kasi ano na yan eh, parang multi-year high niya. Parang all-time high na mas maliit yung, mas mababa yung level. So, 1997 niya pa na-reach yung ganyang taas. Kaya, medyo matagal-tagal na din. Almost 13 years, diba? Okay, yan yung plan. So, tingnan nyo guys kung napupomo kayo or meron kayong basihan na papasok. Always enter with a plan. Okay, isa pa. Kung safe pala, safe na pumasok sa lahat naman yata ng ating mga stock, walang safe na pumasok. Lahat yan may risk. So, ano lang, dapat mas madami yung mga criteria na sa panig mo kung papasok ka. So, itong SIPA, AOTS, malaki volume, nasa parabolic level. Kaso nga lang, wala tayong breakout dito. Kung papasok ka dito, mangyayari dito parang nanghula tayo na tataas pa siya. Diba? Hintayin natin magkaroon ng structure. Ito may structure naman tong area na to. So, pwede tayong pumasok dyan. Pero risky pa din guys ah. Walang safe na walang safe talaga sa stocks. Lahat yan probability. Kailangan lang mag-stack up sa'yo yung mga positive na criteria or positive na indication na tataas pa siya. Okay? Si MM naman. Si MM, ayan, malapit na siya mag-breakout. Hindi ko lang ba't di nasama sa ating candidates for breakout. Pero ito, malapit na uli siya mag-breakout. Si MM. Hintayin nyo lang mag-breakout dito. 8.02. Price niya nasa 7.69. Pag nag-breakout yan, pwede kang pumasok. Tapos gawa na lang kayo ng plan. So, buy natin dito 8.03. So, dun sa ating trade plan calculator, makikita mo dun yung ating 10%. So, yun ang gagawin mo siyang initial TP kasi all-time high to si MM eh. So, initial TP mo nasa 10%. Tapos, cut loss mo, syempre 4% ng inyong buy or nung iyong entry. Okay, si MM. Yan, ma'am. Sana nasagot ko ang inyong request saka yung question na kung safe pang pasukin si Pa at si MM. So, FYI stocks natin. SGP, Lee, HC, tsaka si MRC. So, SGP. So, SGP, ang ganda ng galaw niya nung Friday. Malaking volume din. RSI niya, 66 na. Tingnan lang din natin kung magbe-breakout pa siya. Pero tingnan natin, mga last time na nagparabolic to si SGP, mukhang may follow up naman guys.
Makikita nyo dito, nag-parabolic siya dito. May follow up naman siya. Saka dito sa last galaw niya. So, nag-breakout siya dito. Dito sa level na to. Nag-breakout siya dyan. So, may follow up. Sana may follow up to pag nag-breakout. Si SGP. Bantayan natin. Next natin, si LHC. LHC, yan, malapit na din siya sa kanyang breakout level. Ganda din ng volume nung Friday. RSI niya nasa 69. Tapos ang kanyang trades, ayan, madami. So, babantayan natin to si LHC. Actually, nag-breakout na siya, tapos gumawa ng magandang move. Kaso nga lang bumalik sa box. Yan natin kung sa Monday kung mag-stay na siya dito sa labas ng box. Okay, next natin si MRC. MRC naman, swing trade naman to si MRC. So, gawa natin ng box si MRC. Gawa natin yung reference natin. Ito. Yung magiging reference natin. Pagka breakout dito, so swing siya kasi nagsiswing high pa lang siya ngayon eh. From dito sa kanyang low, nagsiswing high na siya. So hindi tayo bibili kung wala siya mabibreak na level. Ito, 0.65. Yan yung tinitignan kong critical level niya. Nag-breakout siya dyan. Meron ka pang possible gain na 9% kung dito ka magbibenta sa taas. So, ayan. So, ganyan yung swing criteria. Dapat yung RSI ko above 60 para may momentum pa din. So, itong si MRC naman, uptrend pa din siya. So, ito pa isang criteria natin sa swing. AOTS. Dapat uptrend pa din yung kanyang trend or galaw. Kasi ito, nag-dip siya. So, ito na yung ating basis sa swing. So, nag-swing high siya, pero kailangan ko na reference. Actually, pwede niyang reference yung isa eh. So, ito, di ba? Itong area na to, kung nakapasok kayo dyan, alam ko, diniscuss ko na sa isang video to. Kung nakapasok kayo dyan, meron kayong ilang percent pa dyan. Kung doon kayo sa taas ng Darvas box, magbibenta. So, ito, na-engulf niya yung candle na yan, or naka-breakout tong candle na to dyan, dito ang bilihan. Kaso nga lang, nag-retrace siya uli, pero gumawa na siya ng bagong lower high. Kaya mukhang maganda yung pinapakita ni MRC. So, pag nag-breakout siya dito, pwede ka nang bumili. Kung gusto mong magbenta na dito sa taas ng Darvas box, pwede din, kalahati. O kung gusto magdagdag, after niya mag-breakout pa dyan, pwede din. So, planuhin nyo na lang ang inyong trade. Ayan, ang ating mga FYI stocks. Open port. So, ito, in-start natin itong open port natin, January 4, 22,133. So, ngayon guys, itong open port natin, or itong open port ko, nakaano na siya. So, nag-gain na siya ng mga 10,000. So, malapit na siya mag 50% gain. So, pag nag 50% gain to, baka gagawa akong video. So, 6 days na to bukas. So, 50%. Gawa natin ng video. Hindi naman mahirap gawin to kasi nga, maliit lang itong portfolio na to. Tapos, ang market natin, naka-bull run pa. So, madali lang itong gawin, guys. Maliit yung pressure kasi pwede ka mag-all in dito nang hindi ka kinakabahan. Okay, tingnan natin si Pa. So, ang ginawa ko kay Pa last time,
yung last na ginawa natin dito. So, breakout niya dito. So, meron tayong TP area 1.53. Nagbenta ako dyan. Kaya, kalahati na tong allocation ko dito kay Pa. So, nagbenta ako 1.53. Kasi yung 50% niya, pinasakay ko na lang kung hanggang sa aabot tong price ni Pa. So, meron pa tayong 50% allocation dyan. Tapos, nung Friday, pumasok naman ako kay Sun. So, yun yung isa sa ating top 5 picks ng Friday. Si Sun. Breakout pa yung Pa. Hindi ko pa nabibenta hanggang sa mag 1.53. Kaya ito, medyo late ako ng pasok dito. Pero may plan naman ako. Ang plan ko dito, nung papasok na ako, hintayin ko siya mag 2. So, ito. Bull number, isa resistance. So, hintayin ko siya dyan. Pag nalamang pa siya dyan, yan, bumili na ako. Sumabay na ako sa mga bilihan ng 2.00. Tapos currently, mayroon tayong gain dyan na 3.26%. So, ayan. Sana magtuloy ito pareho bukas para umabot na tayo sa 50%. Currently, so guys, ang gamit kong journal, ito kay Sir Abs, yung AOL journal. Meron silang pre-journal, ayan, AOL. So, ginamit ko siya dito sa aking open port. Current, current gain is 46.92. So, saglit pa lang naman, kaya 100% hit rate. Tingnan natin yung mga susunod na araw. Okay. So, current, net PL, 10,383. So, malapit na, mag 50%. So, pagka 50% at gagawa ko ng video, tapos, upload natin sa Saturday. Okay. Quote na tayo, guys. Money is made by conservative trading rather than by the effort to get large profits by trading large risks. So, dito, importante guys, yung ating management ng ating port. So, wag tayong all-in ng all-in or wag kayo talaga mag-all-in. So, manage nyo. I-manage nyo yung port nyo na kahit matalo ka dito sa isang stock na to, hindi malaki yung talo sa overall port mo. Tapos, wag tayo masyadong magpapapomo dun sa mga tumataas na stocks or dun sa mga nag-hype na mga trader. Kung tumataas yung sinabi nilang stocks, tapos hindi ka nakasabay, okay lang yung guys. Ito nga, naghanap tayo ng mga ready for breakout or ating mga candidates for breakout para mahuli natin sila dun sa umpisa ng kanilang momentum. So, makakahuli din kayo niyan, yung medyo malalaking galaw. Huwag lang kayo magmadali. Follow lang yung process nyo. Maganda yung habits natin sa trading. Hindi nagmamadali, process driven, and then yun, manage natin yung ating port and yung ating risk. Okay guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment, pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na ilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.